Pinatawan ng preventive suspension ng Office of the Ombudsman grabe naman. si Cebu City Mayor Michael Rama at 7 pang opisyal ng City Hall. Nag-ugat yan sa reklamo ng 4 na empleyado ng City LGU tungkol sa kanilang reassignment at hindi umano pagpapasweldo sa kanila simula June. O, di ba? Alam naman natin, di ba? Sabi ko naman sa inyo itong administrasyon na ito, bumubuhay ng mga patay. O ito, yung kasong tong patay na, binubuhay na naman nila. Dahil nga po, itong si Mayor Rama, pumayago siya sa maisog. Di ba? Lahat to alam nyo kung bakit? Yan ay magbibigay ng takot. Di ba? Ika nga, magkakaroon ng takot ngayon yung ibang mga mayor o di kaya mga local government official pag sila pumayag na idaos ang maisog. Di ba ho? Ganyan na nangyari. Nagkaka-pattern na Di ba ho? Mula kay Hubahib, na ngayon kay Mayor Rama. O ngayon, iniimbestigahan din kahit si Alvarez ng Kamara. Alam nyo, kahit i-deny ng i-deny, na walang kinalaman yan sa politika. Coincidence lang yan. 3 magkakasunod, coincidence. Napakawalang yan naman po niyan. Wag pong ganun, wag kong ganun. Di maganda yan, mga sir, mga ma'am. Sap. Hindi maganda yan, sir. Hindi, para lang sa kaalaman natin, wag mo ganun. Hindi kasi maganda yun. Kasi kawawa naman ng Alam nyo, etong si Mayor Rama, maganda naman po yung kanyang sinabi, di ba, sa katunayan, sinabi nga ni alam ko binanggit ito ni Pangulong Duterte, na kaya nga sa Cebu medyo malumanay lang si Pangulong Duterte kasi parang ang usapan doon wag babanatan ng direkta ang presidente, which is may punto rin naman siya. Kaya lang hindi maalis na banatan po etong Kamara. Kasi yun naman talaga ang punot dulo niyang maisog muna Tandaan natin, it's all about yung nagsimula yan because na-trigger yan dahil dun sa PI. Kung maaalala ninyo, papakita ko sa inyo mamaya. Diyan nagsimula yan yung PI na yan, tapos yung pagbabago ng konstitusyon. Kaya nga kung mapapansin nyo, yung kahit yung sinuot kong t-shirt, sabi doon, protect the Constitution. Yan talaga ang, hindi naman po, again hindi ako nagsabi nito si Pangulong Duterte. O magagalit na naman dyan yung mga war freak. Sasabihin na naman nila si Banat Bay, bayad na. Hindi, alam mo yung mga war freak, mga wala sa utak yung mga yan Puso lang pinaiiral yung mga animal na yan Tandaan natin sinasabi nga ni Pangulong Duterte, we are not against Marcos. This is not against the government. It's not anti-government rally. Di ba ho? Ito sinasabi lang na we are against changing the Constitution, at yung clean governance ang kailangan natin dyan. Yan sinasabi niyan Ay, yun din yung sinasabi ni Mayor Rama. Wala naman po siyang binitawang galit sa presidente, galit sa gobyerno. Hindi. Sinasabi lang niya, protect the Constitution. We are not for sale. Yan yung sinasabi niya Di ba ho? Ibig sabihin, it's against kanino? Sa Kamara. Kay Romualdez. Diba alinaw nun? Bakit biglang nabuhay yung mga patay na kaso? Naku po, napapayawa tuloy yung iba dyan. By 2023. Sa kabila yan ng desisyon ng Civil Service Commission Region 7 na kailangang ibalik sa dati nilang posisyon at sweldo ang 4. Tatagal ang suspensyon kinarama ng 6 na buwan. Sinusubukang kunin ng GMA Integrated News ang komento ng alkalde at iba pang Alam mo, balita mula sa GMA. Alam mo, yun yung bagay na bagay na hindi maganda. Kasi isipin nyo from Hubahib, sinuspinde. Itong Cebu, Mayor, sinuspinde. Si Alvarez, ginigipit. Tapos kahapon, nagkataon yung maisog, di ba? Biglang nagkaroon ng tawag dito.
yung pagkukumpuni, pag-aayos nung renovation na bagong gawa lang naman. Renovation ng Freedom Park. Sabay-sabay eh. Talagang ang target yung maisog. Alam kasing malakas yung maisog. Di ba? Tapos sasabihin natin, walang kinalaman sa politika yan. Walang kinalaman sa politika yan. Napakakalokohan naman po ata, no? Ipapakita ko sa inyo ha, ito. Ang ayos-ayos naman ng sinabi ni ayan no. Ayan po yung balita tungkol po sa Rama, Cebu is not for sale. Yun ang kanyang sinabi. Wala naman po siyang banat dito kung mapapansin ninyo. Oh. 'Di ba katunayan nga siya nga ho ang pumigil doon sa mga nagsasalita sa stage na walang walang direct hit sa pangulo. Walang pambabastos, pambababoy sa pangulo. 'Di ba? Ang kanya lang, wag niyo namang baguhin ng konstitusyon para sa sarili niyong kapakinabangan. Yun ang sinasabi lang eh. Against lang po siya doon sa People's Initiative. Bakit ganire? 'Di ba? Bakit ganire ho ang ginagawa ninyo dito? Hindi naman mo nakadirekta sa Malacanang. Sir Lagdameo. Ito po'y nakadirekta lang naman po sa kamera. Ba't mo sinasabi si Sir Lagdameo? Wala lang, sinasabi ko lang. Hindi naman tayo sure dyan. Hindi kasi kung maalala nyo, yun yung sinabi ni Gob Hubahib. O di ba? Baka hindi natin alam kung kasi alam mo, nangyayari ho yan sa bawat administrasyon. Minsan wala talagang yung nasa baba o yung mga alam mo na, yung mga nakapaligid sa pangulo. Minsan bida-bida yan eh. Yung wala naman sinasabi ang pangulo na itigil yan, iganito yan. Wala siya, walang pakialam. Hindi naman niya pinapansin. Kaya lang, merong mga bida-bida na, sir, ako nang bahala dyan. Ayusin ko to. Siguraduhin ko ito. Yun ang nakakatakot eh. May mga ganun talaga eh. Alam mo nangyayari yan mula noon. Nangyayari ho yan yung mga, sige. O ikaw na bahala. Tapos magugulat na lang yung Pangulo, ano ginawa mo dito? Hindi kaya nga alam mo, pinaparating natin sa ating Pangulo ito, Mr. President. Baka naman, yung mga tauhan ninyo, nag-o-over na sila, react na kagad sila. Ulitin lamang po natin, Mr. President, ha? Wala hong intensyon ng maisog na pababain ho kayo o, anong tawag doon, yung puwersahin kayong pababain. Alam nyo, nakikinig ang maisog organizer sa kumpas ni Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte, paulit-ulit niya na sinasabi yan. Wala namang, hindi naman ako nagsabi niyan. Si Pangulong Duterte, lagi niya sinasabi yan. There is no major mistake or something ganun. That para magrevolusyon ang Pilipino. Lagi niya sinasabi yan. Hinay garutay lang, ika nga. Wag tayo, magreklamo tayo doon sa mga hindi magagandang nangyayari sa gobyerno. Tama ho yun. Pero tandaan nyo, si Pangulong Duterte marunong sumunod ho siya sa batas. Hindi ho yang gagawa ng isang bagay na alam niyang treason, rebellion. Hindi ho yan si Pangulong Duterte. Hindi ho yan war freak. Merong mga war freak na nandyan sa tabi-tabi. Pero hanggang si Pangulong Duterte ang namumuno nitong maisog, sa tingin ko hindi ho yan gagawa ng hakbang na para ganun. Kaya, Mr. President, medyo tingnan nyo yung mga tauhan ninyo. Medyo bakit ganito nangyayari? Hindi ho ito honest to this is a opinion na hindi ito attack, Mr. Marcos o the President. This is an opinion, Mr. President, to say to you, nakakasira yung mga ganyan diskarte sa inyong pamahalaan. Hindi maganda. Natatamaan ho kayo dahil sa dumidiskarte ng mga ganyan. Sana silipin ninyo. Kasi
pattern eh. Hindi na natin ma-deny ito. I-deny nyo pa ho inang i-deny. Kalokohan na ho. Ayan na kay Ubahib, kay Alvarez, pinapatanggal na. Ito naman, this time, pinasuspinde. Sir, pakisilip naman po yung pinsan ninyo. Alam nyo, ang masisira dito kayo. Sa mga ganitong galawan. Yung totoo eh. Medyo this is a concern. Hindi ho ito attack lang basta to attack. Hindi. This is a concern. Criticism. Kung meron mang ganun. Diba? Kasi ayoko yung toxic attack. Alam niyo yun? Ayoko ng ganun. Hindi ako ganun. Pasensya na ha. Ako, mahal ko bayan ko. Ayoko masira ang bayan ko. Mahal ko ang bayan ko. Gusto ko magbago ang mga... Kasi ito ang politika. Ano ba ang pinagkaiba ng constructive criticism at yung namumulitika lang? Ang namumulitika lang ganito. Tabi ka na. Kami na papalit. Wala kang alam. Kami na. Ang constructive criticism, ito, ganito yon. Pakiayos. Ayusin nyo. Walang problema kayo mamuno. Ayusin nyo lang. Doon tayo eh. Positibo tayo eh. Ayusin nyo lang, Mr. President. Kawawa naman yung mga ganitong bagay na nabubuhay na patay na kaso.